Isipin mo ang isang panahon kung saan may mga sandatang kayang sunugin sa tubig at ang mga airship ay lumulutang sa himpapawid na parang mga marangyang hotel sa langit. Sa kasaysayan, ang ilan sa mga pinakamakabago at kahangahangang imbensyon ay hindi palaging tinanggap at sa halip, ipinagbawal ang mga ito dahil masyadong advanced para sa kanilang panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakakaibang imbensyon sa kasaysayan na tinanggihan dahil nauna sila sa kanilang panahon. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, i-click mo na agad ang subscribe button para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. Number 10, The Rise of Ironclads. Noong kalagitnaan ng 1800, nagbago ang digmaan sa karagatan sa pagdating ng mga barkong bakal o ironclads. Hindi tulad ng mga barkong kahoy, ang mga ito ay pinapatakbo ng steam engine at may matibay na baluting bakal, kaya halos hindi tinatablan ng kanyon. Isa sa pinakatanyag na labanan ng ironclads ay naganap noong 1862 sa Civil War sa Amerika, ang sagupaan ng USS Monitor at CSS Virginia sa Hampton Roads. Ito ang unang laban ng ganitong uri ng barko na nagpatunay ng kanilang kalamangan sa mga lumang barkong kahoy. Mula noon, hindi na naging epektibo ang mga tradisyonal na sasakyang dagat. Dahil sa tagumpay ng ironclads, nagsimula ang pandaigdigang kompetisyon sa pagpapalakas ng hukbong pandagat. Mabilis na nagdisenyo ng sariling barkong bakal ang Britain, France at Russia, unti-unting pinapalitan ang mga barkong kahoy ng mas matitibay na sasakyang pandigma. Sa pagtatapos ng 19th century, ang mga ironclads ay nag-evolve sa mas makapangyarihang dreadnought battleships na nagtakda ng bagong pamantayan sa naval warfare. Bagamat kalaunan ay napalitan sila ng mas modernong teknolohiya, hindi maikakaila ang kanilang epekto. Binago nila ang estratehiya sa digmaan sa dagat at nagbigay daan sa pag-usbong ng malalaking barkong pandigma at aircraft carriers na ginagamit hanggang ngayon. Ang panahon ng ironclads ang naging simula ng isang bagong era ng naval warfare. Number 9, Charles Babbage's Difference Engine. Noong 1830, isang henyo sa matematika na si Charles Babbage ang nagdisenyo ng isang pambihirang makina na maaaring ituring na unang mechanical computer, ang difference engine. Ang makinang ito ay may kakayahang magsagawa ng komplikadong kalkulasyon ng may mataas na katumpakan, isang revolusyonaryong ideya sa panahong mano-manong ginagawa ang mga pagsusuri sa numero. Kung natapos ang kanyang proyekto, sana'y napaikli nito ang oras sa pagkwenta at nabawasan ang pagkakamali sa larangan ng science, navigators at engineers. Ngunit sa kabila ng potensyal nito, maraming hadlang ang hinarap ng difference engine. Napakamahal ng paggawa nito dahil nangangailangan ito ng libu-libong detalyadong piyesa. Sa simula, sinuportahan ito ng pamahalaang British, ngunit kalaunan ay nawala ng tiwala ang mga opisyal. Marami ang hindi lubusang nauunawaan ang halaga ng makina ni Babbage. Para sa kanila, isa lamang itong magastos na proyekto. Noong 1842, dahil sa patuloy na pagkaantala at lumalaking gastos, itinigil ng gobyerno ang pondo, dahilan upang hindi ito matapos. Bagamat hindi na isa katuparan ang kanyang imbensyon, ang mga ideya ni Babbage ang nagsilbing pundasyon ng modernong computer. Ang kanyang konsepto ay naging inspirasyon sa mga inventor na kalaunan ay bumuo ng mga makinang nagbago sa mundo ng teknolohiya. Number 8, The Lost Invention of Ancient Greece. Matagal nang may konsepto ng automation bago pa man ang makabagong panahon. Noong sinaunang Greece, isang henyo na si Hero ng Alexandria ang lumikha ng mga unang steam-powered na makina na kayang gumalaw ng parang mahika. Isa sa kanyang mga obra ay isang sinaunang vending machine na nagbibigay ng banal na tubig kapag hinulugan ng barya. Isang nakakagulat na teknolohiya para sa unang siglo CE. Bukod dito, nagdisenyo rin si Hero ng automatikong pintuan, mekanikal na papet, at isang simpleng steam engine na tinawag na Aiolipile na nagpapakita ng kapangyarihan ng steam propulsion. May mga teorya na ginamit ang kanyang mga imbensyon sa mga templo upang lumikha ng mga ilusyon sa relihiyosong seremonya. Sa kasamaang palad, maraming kaalaman ni Hero ang nawala sa paglipas ng panahon. May haka-haka na maaaring sinadyang supilin ang mga ideyang ito dahil sa takot na maapektuhan ang tradisyonal na lipunan at hanapbuhay. Kung tuluyang na-develop ng mga sinaunang Griego ang automation, maaaring nauna pa sila ng ilang siglo sa ibang sibilisasyon. Number 7, Nikola Tesla's Forbidden Invention. Noong 1891, nilikha ni Nikola Tesla ang Tesla Coil, isang makinang gumagawa ng high-voltage electricity at nagpapakita ng wireless energy transmission. Pangarap niya na magpadala ng kuryente sa ere upang kahit saan
ay magkaroon ng supply ng enerhiya ng walang gamit na mga kawad, isang ideyang sobrang advanced para sa kanyang panahon. Bagamat kahanga-hanga, kinatakutan din ito. Ang kanyang mga demonstrasyon, kung saan kumikislap ang mga kidlat sa hangin, ay parehong namangha at nagdulot ng takot sa publiko. Dahil dito, may mga nagsasabing sinupil ang kanyang imbensyon upang mapanatili ang kontrol sa industriya ng enerhiya. Sa ilang lugar, ipinagbawal pa ang Tesla coil. Bagamat hindi lubusang nagtagumpay ang wireless power transmission noong kanyang panahon, ang Tesla coil ang naging pundasyon ng ilang modernong teknolohiya. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng isang hindi natupad na potensyal. Isipin muna lang kung natuloy ang kanyang pangarap, baka ngayon ay wala na tayong problema sa kuryente. Number 6. Leonardo da Vinci Flying Machine. Noong huling bahagi ng 15th century, matagal nang pinangarap ni Leonardo da Vinci ang paglipad, daang taon bago ito naging realidad. Isa sa kanyang pinakakapansin-pansing disenyo ay ang aerial screw na kahawig ng modernong helicopter. Ang ideya niya ay gumamit ng malaking spiral rotor na, sa teorya, kayang itaas ang isang sasakyan sa ere. Ngunit may isang malaking problema, umaasa ito sa lakas ng tao. Kailangang paikutin ng mga sakay ang rotor gamit ang kamay na hindi sapat upang makalipad. Dahil sa limitasyong ito, hindi ito naipatupad at matagal na nakalimutan. Gayunpaman, kahanga-hanga na ang kanyang ideya, ay halos kapareho ng konsepto ng mga modernong helicopter. Ang pagkakaiba lang, gumagamit na tayo ng makina sa halip na puro pisikal na lakas. Isipin mo na lang kung paano magmukhang nakakatawa kung ang helicopter ngayon ay kailangang ikutin gamit ang kamay na kung saan parang paddleboat sa ere. Number 5, the Viking Lost Navigation Tool. Ang mga Viking ay kilala bilang ilan sa pinakamahusay na mandaragat sa kasaysayan. Sa kabila ng malawak at mapanganib na karagatan, nagawa nilang maglayag sa North Atlantic, marating ang Greenland at posibleng makarating pa sa Hilagang Amerika. Ngunit paano nila ito nagawa ng may eksaktong direksyon, lalo na sa madilim na taglamig ng Arctic? Isa sa pinaniniwala ang sikreto nila ay ang tinatawag na sunstone, isang uri ng kristal na Iceland spar. Ang batong ito ay may kakayahang mag-filter ng liwanag. Kaya kahit natatakpan ng ulap o nasa ibaba ng abot tanaw ang araw, maaari pa rin nilang matukoy ang direksyon nito sa pamamagitan ng tamang paghawak at pag-ikot ng bato sa ilalim ng langit. Dahil dito, nagkaroon sila ng malaking kalamangan sa paglalayag ng hindi umaasa lamang sa mga palatandaan sa paligid o sa mga bituin. Ngunit sa kabila ng posibleng halaga nito, walang iniwang detalyadong tala ang mga Viking kung paano nila ginamit ang sunstone. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging bahagi na lamang ng alamat. Hindi ito napagtibay hanggang sa makabagong eksperimento na nagpapatunay ng bisa nito. Kung ang teknolohiyang ito ay naipasa at napaunlad pa, maaaring nakarating ang mga Viking sa mas malalayong lugar at binago ang kasaysayan ng pandaigdigang paglalakbay. Number 4, the rise and fall of the Zeppelin. Noong unang bahagi ng 1900, binago ng Zeppelin ang paraan ng paglalakbay sa himpapawid. Hindi tulad ng mga eroplano, ang mga dambuhalang airship na ito ay nag-aalok ng marangyang biyahe sa mahabang distansya. Ang kanilang mga interior ay marangyang dinisenyo, mistulang lumulutang na hotel na may antas ng kaginhawaan na hindi pa nararanasan sa unang bahagi ng aviation. Ang Zeppelin ay imbensyon ni Count Ferdinand von Zeppelin at itinuring na isang obra maestra ng inhenyeriya. Gayunpaman, may malaking kahinaan ang mga ito. Napakadaling masira, lalo na sa panahon ng digmaan. Sa unang digmaang pandaigdig, ginamit ng Germany ang mga Zeppelin sa pambobomba sa Britain, ngunit nang maimbento ang mas mabilis at mas madaling maniobrang eroplanong pandigma, mabilis ding nawalan ng silbi ang mga airship na ito. Ang pinakamalupit na dagok sa Zeppelin ay ang trahedya ng Hindenburg noong 1937. Ang LZ-129 Hindenburg, isa sa pinakamalaking airship na ginawa, ay nasunog habang lumalapag sa New Jersey. 36 na tao ang nakitil sa insidente at ang nakagigimbal na imahe ng lumiliyab na Zeppelin ay tuluyang nagpabagsak sa tiwala ng publiko sa airship travel. Mula noon, halos tuluyang ipinagbawal ang paggamit ng mga Zeppelin at unti-unting naglaho ang mga ito sa kasaysayan. Number 3, the mechanical clock. Noong 13th century, isang imbensyon ng tuluyang nagbago sa paraan ng pamumuhay ng tao, ang mechanical clock. Bago ito na imbento, umaasa lang ang mga tao sa sundial, hourglass, at tunog ng kampana sa simbahan upang malaman ang oras. Ngunit nang dumating ang eksaktong pagsukat ng oras gamit ang orasan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan. Sa unang pagkakataon, naging posible ng planuhin ang gawain sa eksaktong minuto, kaya naging mas organisado at epesyente ang pang-araw-araw na buhay, tila perpekto tama. Pero hindi lahat ay natuwa. Sa katunayan, may ilang lugar na nagbawal muna sa paggamit nito dahil binago nito ang natural na ritmo ng buhay.
Ang mga tao na dati umaayon sa sikat at paglubog ng araw ay biglang kinakailangang sumunod sa kumpas ng isang makina. Naging mahigpit ang schedule ng trabaho at may ilan pang nag-alala na ang paggamit ng orasan ay makakaapekto sa pananampalataya dahil hindi na lang kampana ng simbahan ang batayan ng dasal at pang-araw-araw na aktibidad. Ang pagdating ng mechanical clock ang hudyat ng simula ng industrialisasyon. Mula sa isang mundong sumusunod sa likas na daloy ng panahon, napasailalim ang lipunan sa mahigpit na pag-oras. Isa itong simbolo ng progreso, ngunit isa rin itong paraan ng pagkontrol. Sa hindi inaasahang paraan, ang imbensyon ng orasan ay naglatag ng pundasyon para sa isang mundong pinapatakbo ng teknolohiya. Number 2, the Tesla Death Ray. Si Nikola Tesla, isa sa pinakadakilang inventor sa kasaysayan, ay nag-angkin na nakalikha siya ng isang pambihirang sandata, ang Death Ray o Teleforce. Ayon sa kanya, kaya nitong pabagsakin ang mga sasakyang panghimpapawid mula sa napakalayong distansya gamit ang puro at mataas na enerhiyang sinag. Isang sandatang kayang tunawin ang metal at burahin ang target sa isang iglap. Naniniwala si Tesla na kung magagawa ito, maaari nitong wakasan ng digmaan dahil magiging imposibleng lusubin ng isang bansa. Sinubukan niyang ialok ang imbensyon sa iba't ibang pamahalaan tulad ng Estados Unidos, Britain at Soviet Union, ngunit tila walang gaanong interes ang mga ito. Gayunpaman, may mga ulat na maaaring pinunduhan ng Soviet Union ang bahagi ng kanyang pananaliksik. Bagamat sinabi ni Tesla na natapos niya ang disenyo ng sandata, hindi niya ito kailanman isinulat ng buo. Sa halip, pinanatili niya ang ilang mahahalagang detalye sa kanyang isipan. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay noong 1943, agad na kinumpiska ng gobyerno ng Estados Unidos ang kanyang mga dokumento. Ayon sa FBI at sa Office of Alien Property Custodian, wala raw banta ang kanyang mga imbensyon, ngunit may ilang tala na hindi na kailanman inilabas sa publiko. Dahil dito, lumaganap ang haka-hakang maaaring ginamit ng ilang bansa ang kanyang pananaliksik upang paunlarin ang mas modernong sandata. Totoo nga ba ang death ray o isa lang itong imposibleng pangarap? Sinadyang bang itago ng mga gobyerno ang teknolohiya dahil sa takot sa posibleng epekto nito? O sadyang hindi ito gumana hanggang ngayon? Patuloy sa pagdevelop ang mga bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russia ng mga directed energy weapons tulad ng high-powered lasers at microwave weapons. Number 1, Starlight. Noong 1980s, isang Briton na dating hairdresser, ngunit naging inventor ang nagpakilala ng isang pambihirang material na lumaban sa init, ang Starlight. Ang plastic-like substance na ito ay kayang tiisin ang matinding init, malalakas na pagsabog, at kahit ang epekto ng isang nuclear blast. Pinatunayan ito sa maraming pampublikong eksperimento. Isa sa pinakatanyag na pagsubok ay ginanap sa live television, kung saan pinainitan ng blowtorch ang isang itlog na pinahiran ng Starlight, kahit umabot sa mahigit 2,000 degrees ang init na natiling hilaw ang itlog sa loob. Mas kahanga-hanga pa, nang ilantad ito sa laser beams at simulated nuclear explosions, halos walang bakas ng pinsala ang Starlight. Napakaraming posibleng aplikasyon ang material na ito, mula sa fireproofing ng mga gusali at sasakyang panghimpapawid hanggang sa proteksyon ng mga space shuttle at kagamitang pangmilitar. Ayon sa ulat, sinubukan ito ng NASA at ng Atomic Weapons Establishment ng UK na kinumpirmang hindi kapani-paniwala ang thermal resistance nito. Ngunit sa kabila ng lumalaking interes, tumanggi si Ward na ibenta ang formula sa takot na magamit ito sa maling paraan ng mga korporasyon o gobyerno para sa layuning militar. Sa halip na kumuha ng patent, pinanatili niyang sikreto ang komposisyon ng Starlight na sinasabing binubuo ng organic polymers at ceramics. Sinabi niyang kabisado niya ang formula at tanging pamilya niya lamang ang nakakaalam nito. Nang pumanaw si Ward noong 2011, nawala rin ang lihim ng Starlight. Wala pang sinumang matagumpay na nakalikha muli nito, kaya nananatili itong isa sa mga pinakamalaking nawalang imbensyon ng modernong panahon. Sadyang itinago kaya ang Starlight upang protektahan ng malalakas na industriya, o nawala lang ito dahil sa takot ni Ward. Anuman ang katotohanan, ang Starlight ay nananatiling misteryo, isang sulyap sa isang imbensyong maaaring nakapagpabago sa teknolohiyang pangsunog at init.